let it in. Alright, mga kalapito, ayan, I'm back. Nihatid namin si Zoe sa work niya sa city center. Then may binili kami sa pharmacy ni boss, ni Mrs. So ngayon lang ako nakabalik. Pero napakain na natin yung ating mga flyers, no. Nakakalimutan ko lang lagyan ng tubig yung breeders. Pero may tubig naman silang nasa loob. Kaya lang nilalagyan ko ulit yan eh. So lalagyan ko muna ng tubig mga tol. Diyan lang kayo. Okay, may inep. So yung ating mga breeders, i-stop na natin silang mag-breed kasi para may pahinga rin naman sila. Tsaka marami na akong flyers. So kailangan na nating i-stop. At kung hindi, marami na sila masyado. So yan, lagyan ko muna ng tubig yung ating breeders, tubig lang muna, wala tayong bawang eh. Ganda rin ang kulay nitong isa. Yan, tol. Tubig ng dragon. Okay mga tol, pabdi kayo mainip. Mamaya ulit. Bye. Right, mga kapito, yan, tapos na tayong magpakain ulit ng breeders. And then nalagyan na rin natin sila ng tubig. At the same time, pinakain na natin yung flyers. So sa mga breeders, twice a day ako nagpapakain. Sa flyers, isang beses lang. So hindi pa rin tayo nakapaglinis ulit ng ating loft. Ayan yung mga breeders natin, no. Hindi ko na muna ipapakita kasi marumi yung loft. Pasintabi sa mga kumakain. Maganda yung mga young birds na ibibigay natin dun sa friend natin. Kasi ako sobra na eh, nasa 20 na yung flyers ko eh. Okay na yung ganyang karami. So eto, may lumabas. Ayun kanina pa yan eh, kumakatok, di ko pinalabas eh. Yun, naiwan niya yung toy niya kasi. Ayun naman pala. Hunter, go inside. Maambon. Raining. So yan yung ating Lopman. So ayun mga flyers natin. Nasa 20 na yata itong flyers, 26. Kaya sabi ko stop na ako sa loft ko. So yung mga young birds na mapuproduce natin sa breeders loft, bibigay natin dun sa bagong Pinoy na gustong magkalapate, si Kuya Arman. Bukod doon, meron binigay si paring Norbin Matsolop na taga Christchurch na breeders, magagandang breeders. So breeders tsaka young birds bibigay natin kapag nagawa na yung kanyang dream loft. Dream loft no. Mukhang pinaganda ni Coach Arman yun eh. Coach Armando Clado. Yan yung ating isang Pinoy na magkakalapati rin dito. At the same time, yung isa pa nating tropa na si Jake, yung kasama ko sa work na Samoa na tinuruan nating magkalapati, no. Tuwan-tuwa siya kaya binigyan natin siya ng mga young birds para meron siyang maparonda or matrain na. So far nasa 3 pa lang yung kanyang flyers eh. Pero binigyan ko ulit siya ng 3. Tapos isa last time. So bali meron na siyang 7 galing sa akin. Tapos meron siyang napainakay na 2. So may 9 na siya. Tapos meron pa ako rito na ibibigay sa kanya na mga 2 or 4 pa na piraso para meron siyang maparonda. So ayan, pinakain din natin yung mga gift bird na kabibigay lang ni Jeff, yung presidente ng club natin, no? Ayan, pinakain ko kasi sobrang sikip ng yung Hibirid, diyan ko sila pinapakain eh, nagsisikip, kaya doon ko sila inanom muna sa labas kasi mga bata pa. So pag malakas na, kaya na makipagbanggaan. So ngayon kasi hindi pa, bibigyan ko muna sila mga ilang days bago ko sila talaga isabak doon talaga, para naman hindi magkasakit or mga yayat. Gift bird yan, galing doon sa presidente natin ng club. So sa ngayon yung club natin medyo hindi pa ganun kaaktibo. Tatatlo yung member, no, original member, kasi officially hindi pa tayo member dahil di pa naman tayo nagbabayad ng membership fee. Tsaka
yun nga, mga bago pa lang, nag-aano pa lang tayo ng ating mga warriors. So tatlo pa lang sila. So potentially ano lang ang mangyayari lang siguro, baka mag self training lang muna kami this season. Pero kung magiging maganda, kung meron kaming karera talaga, kasi ang karera ng club kasi sinasabay nila dun sa club ng Umaru kay Dennis Bain, yung presidente ng Umaru Homing Pigeon Club. Siya yung talagang nagtotos ng mga ibon nila at saka gumagawa ng training program. So doon kami nakikisabay para hindi gaano kalayuan yung biyahe na namin. 2 hours lang from here or baka 1.5 lang, Umaru na. So doon dinadala ng presidente namin yung mga ibon from Dunedin para doon isasabay sa training program nila at saka sa race. So hopefully kahit training lang, makapag-training lang, okay na sa akin. Pag makapag-race di mas maganda. Pero yun nga, training okay na. Pero maano pa naman mahaba pa naman panahon marami pa naman mangyayari. Di ba? So dito lang muna ulit at may gagawin pa tayo. Palitan natin ng baterya yung isang sasakyan. Nag-flat parang manufacturer defect. Buti na lang may warranty. Mamaya pakita ko sa inyo. Alright. Yan mga kalapito. Hindi pa kinaaya. Gustong lumabas. May mga ambon Hindi pa tayo nakapag-garden ulit. Pauwi na natin yung dalawang newbies. Wibis. Newbies. Yan sinusundo sila ng kanilang ate ba tong si Red Bar o kuya. Sige na, uwi na kayo. Pwede na. Sige na. Uwi na. Ay, sorry. Sige na. Ay, mali. Dapat pala dito. Wait lang. Nakatol. Wait. Ayun. Nagkumahos. Balik lang sila dun. Sige na, pasok. Go, pasok. Sige na, pasok na. 111 and 112. 112 and 111. Sige na, pasok na. Kayo na lang nasa labas. Saka yun, yung black. Naalis ako. May gagawin tayo. Dali na, pasok. Good boy. Or good girl. Angkak pala tong isa. Hentong isa, 111. Sige na, pasok na. Get in. Ayan. Gumagamit din pala ng stick yung presidente ng club dito. Sinabi niya. Para magpapasok. Maghahanap tayo ng stick. Ayan, pasok. Pasok. Ito muna, human stick. Sige na, pasok na. Get in. Ayan, good. Ayan, pasok. Sige na, sabay na. Good job. Yan napapasok natin. Sige na, pasok na. Sige na, go. Baka lumipad pa. Sige na, pasok. Nakita mo yung lumipad. Good job. Sige na, pasok na. Ayan, okay na. Ayos mga tol. Kapag-training na tayo ng YBs. Tabi muna natin yan mamaya. Mamaya ulit. Mga bro. So, i-jump start na natin yung tida para madala natin dun sa super cheap. Hopefully under warranty, kasi kapag may defect yung baterya na binili natin sa kanila, papalitan lang nila ng bago. Walang extra charge. Alright. I-jump start natin. Hopefully maging maayos na. Alright. So ayusin ko muna. Drive ako. Bye. Ayan. Alright mga kalapito, na-connect na natin. So red, tapos yung negative sa body lang. Pwede sa kabila. So ayan, may indicator siya.
5 minutes. Then start natin. So yan. Hopefully we start. Pag hindi, wala. Ayan. Wala pa, mahina pa. Mamaya pa, mahina pa yung karga. So hopefully pag kumarga na siya, then dadalhin natin doon sa super chip. So maya bigyan natin ng time makapagkarga. Alright. So ayan, kita nyo na naman ang pagmumukha ko, sabi nga ni paring Uno. So bigyan natin ng konting time makapagkarga, then update ko kayo. Ayan, alright mga tol, after 5 minutes tingnan natin, sana mag start. Ayun, nag start. So dadalhin na natin dun. Hindi siya kumakarga, no? Ay, hindi kumakarga. Nagpa-flat yung ating baterya. Tingnan natin kung baterya ang defective, papalitan nila yan. Pero kung alternator, hindi nila papalitan yan. Papagawa tayo. Papagawa yung alternator. Anyway, dalhin ko na muna doon. Update ko kayo. Alright, welcome back mga kalapiro. Ayan, meron akong magandang dilag na nasa likod. Ang aking anak na panganay, si Alexandria May. Para sa mga single dyan, Dad! joke. Mga single dyan, joke. Anyway, andito na kami sa Super Chip Auto. So napa-check na namin yung baterya. Hindi ko na binidyohan. So meron silang, ano ba tawag doon? Gadget para ma-check yung health ng battery. So na-check naman, okay yung baterya. Na-discharge nga lang kasi sa extreme temperature. Ayan, napabili na naman tuloy tayo. Bawas sa allowance niya yan. Di ba kumain? Sa kanya kasi yung kotse na to na eh. Binigay na namin ni Ninya sa kanya. Graduation gift. Ang tagal na nun. Tipid ah. May graduation gift, may Christmas gift, may birthday gift. Iisa na, ito na yun. So binila na natin ng charger. Actually magagamit din naman doon sa kabilang kotse yan pagka gusto natin i-charge, no? So try natin, charge natin. Kasi nga ang explanation nung technician or nung mekaniko, ito kasing kotse na to, yung maliit, hindi na siya madalas nagagamit. Nagagamit na lang siya pag susunduin si Ninya. Short trip lang yun, sa 5 kilometers, balikan 10 kilometers lang. Tapos every other 2 days pa, hindi siya everyday. Hindi katulad dati na gamit ko to, nag-overdrive pa ako dito, no? Hindi, sa uni ko. Sa uni nagagamit din niya. Ngayon medyo bihira na magamit, na discharge yung baterya. Sabi nila factor din kasi yung extreme weather. Yung halimbawa sobrang init. Pero sa Saudi, no, built kasi sa Gulf yung mga baterya doon, no, sobrang init. Anyway, yan, hindi pinalitan. Hindi ko naman ipupush na palitan kung hindi naman defective eh. Nakakayari naman, papalit-palit taon-taon. Libre pa, walang bayad. So tatry natin i-charge. Update ko kayo mamaya. Bye.